Dumating po yung point na talagang naawa po ako sa parents ko. Yun din talaga nagbigay sa akin yung triggering point na talagang kailangan kong magsumikap. It's not about us anymore. It's about giving livelihood to other people. Videos that will make you wealthy and debt-free. 29 years old from San Juan City. Walang iba kundi si Mark Justin Brasha. Paano ka nagsimula sa pagiging isang negosyante? Yung bata ka pa? Way back then, hindi naman talaga kami lumaki sa marangyang, mayaman na pamilya. So nakita ko talaga, witness ako with the journey ng pamilya namin. And then when I took college, I studied in PUP, which is a state university. So technically, 100% free na yung binabayaran. So may binayaran man, very minimal. So yun yung talaga yung naging anchor ko to pursue na may angat yung quality of life ko and yung family ko. Sige, para mas maintindihan natin, no, yung quality of life. Ano yung mga kahirapan na dinaanan mo nung bata ka? When it comes to kahirapan, talagang mahirap din po yung pinagmula namin. Parents ko po ay wala talagang proper education din. Dumating po yung point na talagang naawa po ako sa parents ko. Yun yung talagang nagbigay sa akin yung triggering point na talagang kailangan kong magsumikap. So from that turning point, hindi po talaga ako maasa sa parents ko when it comes to financial necessities ko. Nang dahil doon, nangarap ka? Yeah, nangarap po ako. Yung pangarap ko po talaga mula bata pa po ako. I have this dream to become someone someday. Ano yung naging parang ehemplo mo? Ay, paglaki ko gusto kong maging katulad nito. Sino yun? Isang public figure. Ang mga nasa isip ko po that time is like yung mga nakikita ko po na mga managers sa mga yung mga managers sa bangko, managers sa mga restaurant. Yun lang yung kumbaga limited po din yung perspective. Yun ang pangarap mo. Ko. Yeah, yun yung perspective ko. That's why habang tumatanda po ako, nag-college, I have this dream na maging manager din ako. Yan, kasi yun yung nakikita ko lang na figures sa probinsya eh. Then when I'm already in that stage na naging manager din po ako. Naging manager din po ako ng isang fast food restaurant. Okay. Yan, parang na-achieve ko na. And then what's next? Yun yung lagi kong iniisip eh. What's next after this? Ano na-realize mo nung naging manager at kumikita ka na nun? Hindi po pala ganun ka kumbaga sustainable when it comes to financial. Pero yung fulfillment is there. Nandun yung fulfillment. Marami po ko talagang natutunan all throughout my journey as a manager sa isang fast food brand. And then dun nga po, nagsimula din ako mangarap ulit. What's next after being a manager? So hinanapan ko po ng way para mas lumawak pa po yung perspective ko kasi naging limitado nga lang po eh. So I went here in Manila para kumbaga somehow yung literal na makipagsabayan. Anong position na in-apply mo? Multiple positions na po yung na-handle ko din eh. Yung pinaka first position po is yung parang pioneer department na that time, yung research and development. And then na-transfer po ako into sales manager. And then yung last na naging position ko po doon was parang product development po. Grabe. During that time, nung ikaw ay nagtatrabaho sa kumpanya, malaki ba yung naiambag mo sa kumpanya? Yeah, malaki po yung naiambag ko sa company. I can say, kasi kung ano yung KPI na hinihingi, somehow yun po yung talagang gusto kong ma-achieve. And I give more than that. So, during that time, nung ikaw ay nagtatrabaho, bakit ganun ang mindset mo and attitude mo? Parang feeling mo ikaw ang may-ari ba? Hindi naman po ako against those employees na parang minsan nasasabihan sila na parang anak ng may-ari or siya na yung may-ari. I have this entrepreneurial mindset po kasi na hindi lang po limitado yung perspective ko as an employee. When it comes to value contribution, yun po talaga yung willingness ko na makapag-contribute na hindi lamang po based on what is stated on the paper. Ganun po yung mindset ko. So in the process nung ginagawa mo lahat yan from R&D to sales tapos ng product development, yung sweldo mo ba tumataas rin during that time? Yes, somehow po, yes, nadadagdagan naman po and then yung privileges. Ang maganda nga nito, Sir Chinky, kasi there are opportunities na pwede kang pakotse, pabahay, then you have the allowances. And na-achieve ko yun nung nagtrabaho ko dito sa Manila. Somehow, na-realize ko na di lang dapat doon kasi limited pa din. Limited pa din. In other words, Mark Justin at mga kaipunaryo, si Mark Justin ay isang ambisyoso. Dahil sa pagiging ambisyoso mo, ano na yung next move mo? Tumagal po ako sa company for about 3 years din, dun sa last na pharmaceutical company ko. And then I can say na marami po talaga akong natutunan. And then speaking of natutunan, itong mga learnings
things na natutunan ko dun sa experiences Company. ko na yan, Oo. in-apply ko po siya dun sa pag-create ko na sarili ko pong negosyo. Galing, di ba? Gamitin na natin ngayon yung kwento mo, yung paano mo natutunan, paano mo na-start ang business mo. Yung kwento ng entrepreneurial namin is started during that time na nag-announce ng lockdown. 2020. Yeah. That time, employed pa po ako niyan doon sa company. Ako po kasi yung taong hindi reactive lang eh. Proactive po talaga ako when it comes to mga situation na ganyan. Na parang ayaw kong magpapahuli ako or tipong aasa na lang ako kung ano yung ibaba na memo. So yun, nag-isip po talaga ako ng way para ma-overcome ko po yung situation. So una ko pong ginawa, may mga product po kasi kami sa company na slow moving or hindi po nagagalaw kasi nga po nag-freeze din yung mga consumer product. Ang ginawa ko po, ako po mismo yung nagbenta personal dun sa mga product ng company. Kumbaga parang namuhunan po ako and then ako po yung nagbenta sa market through digital marketing. Wow. Yes, yun po yung ginawa ko. Until such time na kumakapal po yung savings ko and then doon ko po nirorolyo hanggang sa makaipon po ako ng enough fund para doon po sa gusto ko maging project hanggang sa nag-resign po ako doon sa company. Siyempre, produkto ng company. Yes, Kung po. nung binili mo, magkano mo nakukuha ang discount? Ilang Well, percent? somehow, yes po, since talagang binebenta naman po namin sa mga clients yun before, like sa mga pharmaceutical, mga drugstores, ganyan, or hospitals, may SRP naman po talaga yun. Then, nakakakuha naman po ng discount. So ako, yung discounted rate po yung nakukuha ko. Ilang percent yun? May mga promo kasi that time na mga buy one take one. So kinukuha ko po yun, yung mga ganun buy one take one, buy one take two. Tapos binebenta ko po each unit ng At SRP. full price. Oo nga, laki At nakita my mo own nun. price. So kumikita ka na more or less 50%. No? Yes po. Yes po. Grabe. Ganun po talaga kami technically nagsimula. Hanggang yun nga po, nakaipon po kami ng puhunan para Magkano na ipon mo during that time sa paggagawa mo ng ganun? Umabot po kami ng ipon that time ng 6 digits po. Saan yun ang galing puhunan pala nung umpisa? Magkano pinuhunan? Speaking of puhunan po, yung po natitira namin na savings nung wife ko, nung partner ko po. Nasa lang po yun eh. Less than 10,000 nasa ganun lang. Grabe. Yes po. Sa 10,000 tapos naging 6 digits lahat. Yeah, ng yes. Gaano katagal yun? Mga nasa 4 to 5 months po. Paano mo naman inumpisahan? Based on, nag-umpisa kayo less than 10,000, nakaipong kayo, naging 6 digits. Yung 6 digits, yan ang ginamit mo ba? Pang puhunan? Yes, Sir Chinky, yun talaga yung sinimulan naming puhunan. Bago po yung yung current na project namin ngayon, marami na din po kaming mga dinaanan na ibang mga side hustles. Kaso, ang tingin po that time namin is lang siya, just to survive. Yun lang yung yun yung parang namin, motivation. We have to survive the lockdown. Kailangan lang namin ng multiple streams of income that time. So, pinasok na namin dyan specifically yung nauso po yung mga milk drinks that time. Milk tea. Mga somehow ganon na po yung mga creamy milk drinks, mga tapioca, yan. Pinasok namin yan. The next project na ginawa namin is through general merchandise. Yan, yun yung medyo tumagal po kami dyan. Mga 1 year to 2 years po kami dyan sa general merchandise na yan. Ang kaibahan nga lang po sa general merchandise, limited din po yung marketing efforts. Then, resources din po is somehow medyo mahirap po sa part namin kasi hindi po namin hawak or control when it comes to inventory. So, doon na po pumasok yung idea, why not hindi tayo mag-create ng isang project na branding ang tatahakin. Yun po yung until now, tinatrabaho po namin. Walk us through yung parang proseso mo. Yes. Paano mo nabuo itong project na ito? Well, unang-una, reasons kung bakit ko po create itong project na to, specifically itong brand na to. First reason is we are dedicating it to our parents. Oh. So nakita namin itong nanay ko, tatay ko, nanay nung wife ko. They are fan of drinking coffee na mga herbal coffee. And then they are relying their life doon. Kung parang may super feel pag umiinom sila doon, naging energetic, parang nagiging masaya. Somehow naisip namin na bakit hindi na lang mag-create kami ng ganyang product din. So technically may demand. Secondly, yung pharmaceutical experiences ko po, doon po namulat yung kaisipan ko na this country badly needs a better health system. So nakita ko doon, ang daming mga elderlies or mga senior citizens na pumupunta sa mga medical missions, sa mga programs namin sa community. So naisip ko, why not hindi ako mag-create ng project for them kung saan makakatulong ako sa kanila. So yun yung reasons po sa pag-create po namin. Wow. Yun yung idea generation po namin. So ngayon, ano yung problema na sinusolve ng produkto nyo? This one is specifically formulated for elderlies or senior citizens. So generally, ang ina-address po nito is yung mga age-related health issues like diabetes or high blood pressure, mga ganyan, high cholesterol level, stress, fatigue. Yan yung mga generally mga ina-address po nitong product na to. This one is a coffee plus supplement type
po na beverage. Ano yung 15-in-1 insulin coffee? Yeah, Ano yan? itong 50 plus, this one is powered by 12 active ingredients. So, unang-una po yung major is yung insulin plant. Insulin plant, yun talaga. And then, kasama na dito yung ampalaya, mangustin, yung barley, agaricus mushroom, malunggay, turmeric, ginseng, spirulina, cinnamon, ashwagandha, and kale. Because of that, nag-trial market kayo, di ba? I'm sure. Yes. Oo. Ano naging response? Yes, sa trial market po talaga, hindi namin siya talagang nilabas online agad. Ang ginawa po namin diskarte when it comes to market testing. Sa Direct selling. Sa province po muna namin. Direct selling po. Una sa parents po namin kasi sila yung una namin nakita Parang guinea pig namin sila And then, from that time na na-try po nila, sila na mismo through words of mouth. Mga kapitbahay namin, mga kaibigan. And then maganda yung response ng market. So yun yung initial inventory namin na kayang mapaubos pa lang sa kanila through word of mouth. Wala pang intensive ng marketing nun. Kaya nga, gaano katagal yun at ilang ang inventory nun? Ang market testing po namin, umabot din po siya ng mga 3 to 4 months. Oo. Ilang inventory nyo nun? Yung initial kasi namin is nasa 2,500 boxes po. Okay. Gaano katagal bago naubos? Mga nasa 6 months po yun. So after 6 months, kailan kayo naka-experience ng jump Yan. ng benta? Yeah, after nung first initial inventory namin, we double it up agad. And doon namin naisip na, okay, dagdagan na natin to ng efforts. Kasi kaya ng isabay Kaya ng isabay. So doon pumasok yung pag-integrate namin ng digital marketing. Okay. And then, sa una, wala pa kaming team. Talagang ako, saka yung partner ko po yung ang gumagawa when it comes to sales sa digital. And then, from 2,500, it became 5,000. Dati, tumatagal pa siya ng months na 3 to 4. Yung 5,000, kulang pa po yung sa isang buwan ngayon. Wow, grabe. Yun yung ginawa po namin na pagle-leverage. And then, nung time na parang napapagod kami, so we have to buy time from other people. So, buy kami ng skills. So, nag-hire po kami ng another members po ng team namin na sila na yung mag-handle into sales. Wow. Yun, kaya po, nakapag-post kami when it comes to business development. Galing. So, right now, paano? Siyempre, nagbebenta kayo. Open ba kayo for distributorship for this? Yes. Well, actually, ang initial na business model namin is for retail. Kasi sa retail, nararamdaman namin yung markup Nararamdaman at kaya naman namin siyang ipamove. Pero dumating po kami sa point na it's not about us anymore. It's about giving livelihood to other people. So, nag-open po kami for distributorship sa resellers. And then, somehow, meron po kaming mga na-pitch na interested and then naging partner po namin sila po. Kailan nag-umpisa yung reselling program niyo? Just this year lang po. Kamusta na? Yung mga nagre-resell, kumikita na rin sila? Yes, kumikita na po. Ang masaya nga po nito, somehow, mas malaki po yung kinikita nila. Kasi somehow, nagbibigay po kami ng generous talaga na margin lang. And then, sila po, meron po kami isang distributor na exclusive po sila, let's say, sa Lazada. So, kuha nila yung market ng Lazada. So, magkano na yung, more or less, just give me an idea, yung taong nag-distribute na yun, paano na bagong buhay at magkano na kinikita nila? Well, yun naman pong mga namin, distributor and resellers po namin. Ang maganda po kasi niyan, sila mismo yung nakapag-try ng produkto. Na-try nila, nagustuhan nila, and then eventually naging distributor sila. We can say na by peso value, malaki na din po yung contribution sa kanila. Let's say they are also earning 6 digits on a monthly basis. Wow. We can say. And then sa mga resellers naman po, we can say na kayang maka-generate sila ng sweldo ng isang minimum wage. Wow, good. So right now, magkano yung product na ito? Ito stand sa station, mga ilan yan? Yeah, yung price point po kasi namin is 250 to 280 pesos. So 250 to 80, it's because we have packages online na ino-offer namin. We have package A to C. The more na binili mo, mas mapapababa mo po yung price. So magkano naman ang discount na makukuha ng reseller just in case they're interested? For those interested resellers and distributors, kasi for example, this one, yung kung kaya ibenta ng 250, pwede po namin ibigay up to 160 pesos po siya. Mga ilang percent ang discount? Mga 30 to 40%. Wow, malaki na rin yun Yes po. 30 to 40%. Paano kayo makokontak for people who might be interested to be part of your Yung pong mga digital stores po namin, especially sa Facebook, we are open 24/7. I-search nyo lang po yung 50 Plus, Insulin, and Sleep Vitamin Coffee. So may available po kami dyan na 5 branches. Lahat po yan, may mga nakatutok na mga customer service attendant, may mga officers po kami na mag-handle ng mga concerns and inquiries po ninyo. Thank you very much. Grabe, Mark Justin.